Hello mga kapadyak! Welcome to my YouTube channel. So ngayong araw ay papakita ko kung paano mag-overhaul ng Kio pedal or loop pedal. Meron po ako dito ng dalawang klaseng pedal mga kapadyak. Ipapakita ko po kung paano mag-overhaul at mag-regreasing ng pedal na to. So simulan natin mga kapadyak. Papakita ko lang po sa inyo kung anong tools ang kailangan natin. So kailangan natin ng tube pipe, martilyo, long nose, 5mm Allen wrench, flat type of pen wrench na kailangan po natin is 15. Size 15 po mga kapadyak. At kailangan din natin tong 3mm Allen wrench. At kung meron po kayo nito mga kapadyak, yung manipis po na bagay na pwede natin pang sungkit sa cover ng bearing. So, at ito pa, grasa mga kapadyak, kailangan natin. Ganito lang po mga kapadyak, simulan na natin kung paano mag-overhaul ng pedal na to. So sa pedal na to mga kapadyak, kailangan natin ng long nose para matanggal tong cover na to, itong rubber na to. So medyo mahirap lang po tanggalin to mga kapadyak. Yan. So pag natanggal nyo na mga kapadyak, makakita po kayo ng Allen bolt dyan. So kailangan po natin dito ng gato mga kapadyak. Kung wala po kayong gato mga kapadyak, huwag nyo na lang po tatanggalin sa mga crankset nyo po itong pedal na to para matanggal nyo mga kapadyak. So ako ipapakita ko po kung paano mag-backlas. Ito na mga kapadyak, yung Allen bolt niya po, may bearing din po ito mga kapadyak. So kailangan po natin dito ng 5mm Allen wrench mga kapadyak para panulak po natin sa ating axle ng pedal. Yun. Tanggal na po natin mga kapadyak. So mapapansin nyo mga kapadyak, may stick bearing po to sa loob. So may bali tatlong bearing po siya na sa loob ng pedal na to. Dalawa po sa axle, isa po sa ating pedal body. Ito pong look na to is Kio blade. Carbon po to mga kapadyak. So ipapakita ko po kung paano nyo matatanggal tong bearing na to sa axle na to kasi sobrang tigas po nito mga kapadyak. Una po natin gagawin, tatanggalin natin tong cover na to. Pag mapapansin nyo po, may cover po yan. Ito pong rubber na to, madali lang po tanggalin to, so kailangan nyo na to mga kapadyak. Ayan. Madali lang po tanggalin to. Ayan. Pag natanggal nito mga kapadyak, kailangan nyo po tong flat na to para po sa bearing. Yan, ganito lang po mga kapadyak. So, kailangan po natin ng gato talaga. Para matanggal natin yung bearing mga kapadyak. So, dahan-dahan lang po pag tinatanggal mga kapadyak para hindi yan matira. So, ayan mga kapadyak, natanggal na yung bearing. Ito, pwede nyo na siyang buksan. So, kailangan lang po natin tanggalin yung takip. Ito, may takip po siya mga kapadyak. Kailangan lang po natin nito. Papakita ko po kung paano tanggalin. Ayan mga kapadyak, natanggal na. Kabilaan po mga kapadyak, tanggalin nyo na rin or isa lang, pwede lang, pwede na rin. So ayan mga kapadyak,
pwede nyo nang ilagyan ng grasa sa loob. So, lalagyan na po natin ng grasa mga kapadyak. Or pwede nyo na rin po linisin kung may WD-40 lang po kayo mga kapadyak, isprayan nyo lang po to. Tapos punasan nyo po mabuti. Ito punasan na lang. Hindi ko na iugasan mabuti. Ipapakita ko na kung paano mag-grease. So, ganito lang po mga kapadyak. So, pag nalagyan nyo na po ng grasa mga kapadyak, pwede nyo na ibalik yung takip niya. Make sure nyo lang po kasi na pipipi po itong takip niya mga kapadyak. Ayusin nyo na lang po. So, ayun mga kapadyak. Pwede nyo na ibalik yung takip niya. So, ganyan lang kadali itong bearing na basta meron po kayong tools na yung mga pinakita ko. Tapos, pwede nyo na pong ibalik dito sa axle mga kapadyak. So, papakita ko po kung paano magbalik. So, kailangan lang po natin nitong tube pipe na ito po. So, ganyan lang kadali mga kapadyak. Yan. Tapos, lagyan nyo na rin po ng grasa tong axle. Yan. So, huwag nyo pong kakalimutan yung mga tinanggal nyo mga kapadyak. Yan. Tapos yung goma niya po pa, huwag nyo pong kakalimutan ito mga kapadyak tong goma. Yan, pag na panyo na po mga kapadyak. Yan, balik nyo na po. Pukpukin nyo lang po ng bahagya mga kapadyak para pumasok yung bearing. Balik nyo na mga kapadyak. So, ganun lang kadali mga kapadyak. Ipapakita ko na po itong isang klase ng pedal kung paano po. Meron po tayo ditong, papakita ko po, magkaiba po sila ng lock o ng bolt lock. Ito po. Magkaiba rin po sila ng loob. Papakita ko po yung loob niya kung paano magbaklas ng bearing nito mga kapadyak at mag-grease. So, kung wala po kayong tools nito mga kapadyak, gumamit lang po kayo ng long nose para matanggal. Napakadali lang po tanggalin nito mga kapadyak, hindi po ito napakatigas. Sa mga masaselan po, gamit na lang po kayo ng basahan. Yan. Pag naluwagan na, tuloy-tuloy na po ito mga kapadyak, mabilis lang po ito tanggalin. So, ito po yung loob ng Look Kio Classic. Mga plastic mga kapadyak. So, ito po medyo mahirap po tanggalin. Ganon din po yung process na ating gagawin mga kapadyak. Kailangan din po natin ng nitong flat type. Ito po mga kapadyak. Kailangan din natin itong flat type na to. Ito mga kapadyak. Kailangan po natin ito. So, ipapakita ko po kung paano magbaklas. Yan. Kailangan po natin ng martilyo mga kapadyak. Medyo mahirap lang po to. Yan. So pag naalis nyo na po ito mga kapadyak, ito, makukuha nyo na itong bearing. Yan. Ito na po yung bearing mga kapadyak. Pwede nyo na pong buksan ulit. Buksan nyo lang po, tanggalin nyo lang po yung cover, same process po yung una nating pinakita.
Or pwede po rin kayong gumamit dito ng karayom mga kapadyak. Napakahirap po tanggalin yung cover na yun, napakaliit na bearing. Yan, pag natanggal na natin mga kapadyak, pwede na natin i-regrease ulit. Lagyan natin ng grasa or linisan nyo po muna mga kapadyak. Pwede nyo pong linisan or pwede nyo rin pong lagyan na lang ng grasa pag malinis pa po yung bearing. Ito po yung malinis pa po. Mas maganda po, mukhang matanggal nyo yung cover nyan kaliwat kanan mga kapadyak. Para maraming grasang ilalagay. Tapos ibabalik na po natin tong cover mga kapadyak. Nasa inyo na rin po yan mga kapadyak kung gusto nyo linisin na mabuti. Okay lang. Yan. Tapos ngayon po ibabalik na natin mga kapadyak. Lalagyan natin ng grasa tong spindle niya para medyo dumulas na po ang ating paglagay ng bearing at ng itong lock ring. Yan. So, kung ganun din po yung process ng ating gagawin mga kapadyak. Kailangan din natin ng tube para maibalik natin to sa dating ayos niya. Dahan-dahan lang natin pupukin. Yan mga kapadyak, tapos na. Tapos lalagyan na lang din po natin ng grasa itong spindle niya kasi may bearing din po. Pares lang po sila ng Keo blade. May bearing din po sa loob. Kung nakikita nyo. So, kailangan natin lagyan ng grasa itong spindle. Yan. Kita nyo lang po ng bahagya mga kapadyak. Huwag nyo pong gaano higpitan kasi mabilis po low trade itong lock nito. So, ganun lang mga kapadyak, nakapag-overhaul na tayo ng dalawang loop pedal. Sana po makatulong tong video na to mga kapadyak sa pag-maintenance ng inyong mga bike. Sana po makatulong. Please subscribe my YouTube channel, mag-like, comment at share. Click nyo na rin po rin notification bell para updated kayo sa mga video ang aking gagawin. Thank you mga kapadyak. God bless.